Maingay ang buong resto bar, tila ba lahat ng nandoon gustong takasan ang bigat ng problema sa kani-kanilang buhay. May kulay neon na ilaw, nagmimistulang kaleidoscope ang paligid, at bawat beat ng musika parang pumapalo sa puso ni Marcos Mondragon, ang kilalang batang CEO ng Mondragon Group. Isang lalaking nakatakdang ikasal sa loob lamang ng 3 araw. Pero ngayong gabi, hindi siya mukhang groom. Mukha siyang lalaking pagod, malungkot, at desperado sa kahit anong uri ng katahimikan. Pare, last night mo na to as a single man. Sigaw ni Daryl sabay abot ng shot glass. Napangiti si Marcos ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Hindi niya masabi pero ilang araw na siyang hindi mapakali. Lahat ng tao excited sa kasal nila ni Ashley Castro. Ang perfect, wealthy at socialite na girlfriend niya pero siya para bang may kulang, may mali, may nawawala. Hindi niya alam kung kasal ba talaga ang gusto niya o napipilitan lang siyang sundin ang planong itinakda na para sa kanya. At sa bawat niyang pag-inom ng alak, lalo niyang naririnig ang boses ng sarili niyang pagdududa. Ito ba talaga ang gusto ko? Another round, utos ng isa pa niyang kaibigan. At bago pa siya makatanggi, nasa harap niya na ang sunod-sunod na tungga ng alak. Gumaan ang pakiramdam niya pero sabay ding umikot ang mundo niya. Napasandal siya sa upuan, pilit nilalabanan ang bigat ng mga tanong na hindi niya masagot. Hanggang sa mapatingin siya sa may bar counter, may babaeng mag-isa, nakayoko, hawak ang isang margarita. Pulang-pulang mata talatang kagagaling lamang sa pag-iyak. Simple ang damit pero lutang ang ganda niya at sa kung anong dahilan, hindi niya maalis ang tingin dito. Parang sinisigaw ng isip niya na lumapit. Tumayo siya kahit lasing na at walang sabi-sabi na upo sa bakanting upuan sa tabi nito. You okay? Tanong niya. Ramdam ang hilo ng mga sandaling iyon. Napangiti ang babae ng mabait. Honestly, hindi. I feel you, sagot niya. Simpleng tugon pero sapat para tumingin to sa kanya. Iniwan ako? Bulong ng babae. 3 years relationship, tapos isang text lang. Same, sagot niya, kahit technically engaged pa siya. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Hindi niya alam kung dahil sa alak pero umusad ang usapan nila nang parang magkaibigan na matagal nang magkakilala. Pinag-usapan nila ang relasyon, sakit, pressure at pagod na ayaw nilang aminin sa iba. Napansin niya ang panginginig ng babaeng kaharap niya. You deserve better, bulong niya. Hindi ko alam kung totoo yan o lasing ka lang, sagot nito. Umiwas lamang ng tingin pero namumula ang pisngi sa kalasingan. Maybe both, ngiti ni Marcos. At bago pa niya mapigilan, naglapit ang mga mukha nila. Hindi niya alam kung sinong nauna, kung siya o ang babae. Pero naglapat ang labi nila, marahan sa una bago naging mapusok. Parang doon lamang sa sandaling iyon, sila huminga. Kasunod doon naghalong apoy ng alak at ng damdamin. Naging malabo ang lahat. Basta ang alam niya, hinawakan niya ang kamay nito. Inalalayan palabas ng resto bar at hindi niya na nga matandaan kung saan sila umabot sa isang hotel room. Bago tuluyan na magdilim ang buong gabi, narinig niya ang pangalan nito. Bianca. Masakit ang ulo ni Marcos pagdilat niya. Yung tipong parang may nagwawala sa ulo niya. Pumikit siya ng paulit-ulit habang sinusubukan kilalanin kung nasaan siya. Malambot ang kama, iba ang amoy ng bedsheet, iba ang ayos ng kwarto. Hotel? Napahawak siya sa sentido niya. Pero mas mabilis pa sa hangover ang sumampal na realidad nang may naramdaman siyang braso na nakalapat sa kanyang tiyan. Mabilis siyang napatingin doon. May tao sa tabi ko. Humugot siya ng malalim na hininga at dahan-dahan inikot ang tingin niya pakanan. At halos tumigil ang mundo niya. Nakahiga sa tabi niya ang babaeng nakasama niya kagabi. Magulo ang buhok nito. Nakabalot lang ng kumot at bahagyang kita ang balat nitong may pulang marka sa leeg. Mga marka na siya ang gumawa. No, this can't be. Bulong ng binata at napaupo sa kama. Nag-inat naman ang babae, parang bagong natutulog pa ng mahimbing. Pero ilang segundo lang dumilat ang mga mata nitong kulay tsokolate at doon tuluyang kumawala sa bibig nitong isang maikling sigaw. Sir Marcos? Para siyang binuhusan na nagayelong tubig mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nakasama niya kagabi, ang babaeng hinalikan niya, ang babaeng naangkin niya ay si Bianca Hernandez, ang personal secretary niyang 3 taon niya nang kasama. Loyal, masipag, at di niya kailanman nakita sa kahit anong intimate na paraan hanggang kagabi. Bianca?
Halos pabulong na tanong niya. Mas nanlalaki ang mga mata. What the... How? Who? Why are you here? Akong dapat magtanong yan, sir? Nanginginig ang boses ni Bianca habang mabilis tinakip ang kumot sa katawan niya. Para bang gusto niyang mawala sa mundo. Hindi ko maalala. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta rito eh. Huling naaalala ko nasa resto bar ako, umiiyak, tapos nandun ako. Bulong ni Marcos, halos ayaw aminin. Napakapit si Bianca sa gilid ng kama, pilit nagsusuri ng memorya. Sir, I swear, hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam na kayo yung nakausap ko. Naparanok siya, hindi matapos ang salita. Naging tahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso nilang dalawa. Hindi pa man nakakabuo ng matinong isip si Marcos ay mas kumalabog ng malakas na katok sa pinto ng hotel suite. Marcos, baby, are you inside? Boses yon na hindi niya po pwedeng hindi makilala. Si Ashley Castro. Para siyang natigilan sa kanyang nadarama. Samantalang si Bianca parang natanggalan ng kulay ang mukha. Nanginginig habang nagmamadaling inahagilap ang mga nagkalat na damit. Sir, paano to? Bulong ni Bianca at halos maluhana sa kaba. Calm down, Bianca, sabi ni Marcos kahit na siya mismo ay hindi makahinga. Ako ang bahala. Pero sino ba ang gusto niya nilokohin? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Muli, kumatok si Ashley. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Marcos, I know you're inside. At bago pa niya mapigilan, biglang bumukas ang pinto. Napatayo si Marcos, halos mapaatras, habang bumungad si Ashley. Nakasuot ng mahabang puting dress at may dalang breakfast tray na ngayon dahan-dahang nanginginig sa kamay. Surprise! Natigil ang boses ni Ashley. Dumalas ang tingin nito mula sa mukha ni Marcos pababa sa sahig kung saan nakakalat ang necktie niya sa dalawang baso na may natuyong lipstick. At sa likod ng kortina kung saan bahagyang kita ang paa ni Bianca. Tila biglang naubusan ng hangin ng kwarto. What is this? Pabulong pero matalim na tangon ni Ashley. Ashley, wait. Let me explain. No, stop. Umangat ang kamay nito. Pinipigilan na lumapit siya. Nanginginig ang tono, pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Sa loob ng 3 araw, ikakasal na tayo, Marcos. 3 days, tapos ito? Ash, I was drunk. Hindi ko alam na... So sinasabi mong hindi mo alam na may babae kang kasama sa kama mo? Tumawa si Ashley, mapait at puno ng sakit. At si Bianca pa talaga, seriously. Sa likod ng kortina, napahawak si Bianca sa bibig niya. Para bang gusto niya talaga na mawala na. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Lumabas siya, nanginginig. Nakitakip ang dibdib gamit ang kumot. Please believe me, I didn't mean for this to happen. Pero imbes maawa, tumalim lalo ang mga mata ni Ashley. You! Tinuro nito si Bianca na para bang tinutusok ng sibat. Ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Sekretary ka niya at hindi para maging babae niya. Ma'am, I'm sorry. Nanginginig ang boses ni Bianca, halos bumagsak ang tuhod. Tumingin si Ashley kay Marcos, puno ng puot, sakit at pagtataksil. Alam mo kung gaano ko pinagkatiwalaan si Bianca. How much I trusted you. Pero ito ang gagawin niya sa likod ko? Sa likod ng buong wedding na pinagpaguran ko. Ashley, please listen to me. I didn't mean... Umiling si Ashley. Pinahid ang luhang tuluyan ng bumagsak. I'm done, Marcos. The wedding is over. Ashley? No, wait! Pero di na siya lumingon. Tumalikod si Ashley, iniwan silang pareho. At habang sumasarang pinto doon naramdaman ni Marcos ang biglaang bigat ng lahat, ang eskandalong sisira sa pinaghirapan niya at paano niya ipapaliwanag sa mama at papa niya na atras na si Ashley sa kasal nila. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover si Marcos mula sa nangyari sa hotel, agad niyang naramdaman ang bigat na responsibilidad na hindi niya po pwedeng takasan. Sa pag-uwi niya sa mansyon ng kanyang mga magulang, hindi pa man siya nakakapasok ng maayos, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanilang mga empleyado. Para bang alam na nilang lahat ang eskandalo. Pagbukas ng double door, naroon ang kanyang ina, si Madam Celestina Mondragon. Eleganteng babae na kilala sa business circles. Nakaupo ito sa marble sofa, naninigas ang panga. Sa tabi naman nito ay ang kanyang ama, si Don Ricardo Mondragon. Seryoso, malalim ang kunot sa noo. Explain.
Isang salita lamang mula sa kanyang ama, pero sapat para manginig ang paa ni Marcos. Dad, Mom, hindi ko sinasadyang nangyari. Hindi ko alam na... Hindi mo alam? Putol ni Celestina. Tumayo ito na para bang bulkan na sasabog. Marcos, in 3 days ikakasal ka. 3 araw. And you're telling me you just ruined everything? Mom, no Marcos. Singit ng ama niya. Mas malalim pero mas mabigat ang boses. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. This wedding is not just about you. It's about our name, our reputation, our business alliances with the Castros. Napayoko si Marcos. Pakiramdam niya para siyang bata na nagkamali pero mas masakit dahil alam niya totoo ang sinasabi ng mga magulang niya. Ngayon, umatras si Ashley at ang mas malala, may chismis na lumalabas. May nakakita sa inyo na nag-aaway sa hotel. Nanlamig si Marcos. Hindi pa man kumakalat ang buong kwento, may leak na kaagad. Dad, I will fix this. Let me talk to Ash. At ano ang sasabihin mo? Singit ng ina, mapait ang tawa. I'm sorry baby, nalasing lang ako. Hindi ko alam na sekretary ko yung kasama ko sa kama. Halos manikip ang dibdib ni Marcos. Mom, please. Marcos. Bumigat ang boses ni Don Ricardo. This is not just about emotions. This is a crisis. And you only have one solution. Napatingin si Marcos. Solution? Tumango ang ama. You need to get married immediately. Nanlaki ang mga mata niya. Dad, what? Para hindi na lumabas pa ang tunay na issue. Para maisalba ang stocks. Para hindi sirain ng media ang pangalan natin. Sabay-sabay ang paliwanag ng kanyang mga magulang. Son, kung di mo kayang ibalik si Ashley, huminga na malalim ang ama. Kailangan mong pakasalan ang babaeng kasama mo, si Bianca. Hindi agad nakapagsalita si Marcos para siyang binatukan ng realidad. Ang sekretary niyang loyal, mabait, tahimik, walang kamalay-malay sa magulong mundo nila and yet, siya ang babae sa hotel room. Siya ang dahilan kung bakit natigil ang kasal at sa isang iglap, parang nag-align ng mundo sa mahirap ngunit malinaw na sagot. Si Bianca ang dapat niyang pakasalan kahit di niya alam kung paano niya sasabihin dito. Kahit alam niyang sisirain ito ang buhay nilang pareho, pero ito ang kailangan, ito ang utos. Maaga pa lang naramdaman ni Bianca ang bigat sa balikat niya. Bawat hakbang papasok sa Mondragon Group ay parang umiikbi ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano haharapin si Marcos matapos ang nangyari sa hotel. Ang gabi na nagbabago sa lahat, ngunit may kailangan siyang gawin. Resignation letter. Pumasok siya sa opisina, maingat ang bawat kilos. Hawak ang papel na tatapusin ang kanyang ilang tanong, serbisyo sa kumpanya. Paglapit niya sa mesa ni Marcos, nakita niya nakaharap ito sa kanyang laptop, nakasimangot, malalim ang iniisip. Ngunit pag-angat na mata ni Marcos kay Bianca, para bang may nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata. Sir, I'm here to submit my resignation. Mahinang sabi ni Bianca, nanginginig. Inabot ni Marcos ang papel at sa isang iglap, itinapon ito sa mesa. You're not going anywhere, Bianca. Mahigpit ang boses niya. Sir, listen to me first. Lumapit sa kanya si Marcos nang tumayo. Given what happened, we need to solve this. For the family, for the company, and for everyone involved. There's only one way to prevent the issue from exploding. Kasal, Bianca. Napalingon si Bianca, hindi makapaniwala. Kasal? Sir, are you serious? Absolutely, but hindi permanente. 1 year lang. A contractual marriage. Para maayos natin reputation, para walang issue, at para hindi masira ang negosyo. After 1 year, bawat isa sa atin ay free. Humigpit ang kapit ni Bianca sa hawak niyang bag. Sir, you can't be serious. I am your secretary. I am your employee. This is insane. I did not choose this and I don't want it. Neither did I choose it. Sagot ni Marcos, ramdam ang lungkot sa tono. But this is reality and this is the only way we can control it. Nagkasagutan sila. Nagpalitan ng mga argumento, mga dahilan, prinsipyo at damdamin. Si Bianca galit at napahiya. Si Marcos abala sa kanyang responsibilidad at desperado na protektahan ang pangalan ng pamilya at ang negosyo. Sir, I can't do this. I cannot just agree. Bianca, we have no choice. At least for a year para maayos natin ang sitwasyon. Mariing paliwanag ni Marcos.
1 year lang, nothing else? Walang intimacy, walang commitment beyond the legal, pero kailangan. Natahimik si Bianca. Alam niyang tama si Marcos. Lahat ng nangyari nakakaapekto hindi lang sa kanila, kundi sa milyon na negosyo. Alam niyang masisira ang kanyang pangalan at trabaho kung hindi siya susunod. Huminga siya ng malalim. Tiningnan si Marcos sa mga mata. Fine, 1 year, but I don't owe you anything else and this is strictly business. Seryosong saad ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, matapos pirmahan ang kasunduan, ramdam na ni Bianca ang bigat ng bagong sitwasyon. Hindi na lang siya sekretary lamang ni Marcos, ngayon magiging temporary fiancé niya, isang posisyon na hindi niya kailanman hiningi. Bawat hakbang niya sa opisina ay tila may kasamang tensyon, at bawat pagtitig kay Marcos puno ng hiwaga, galit at sa hindi niya maipaliwanag, may kaunting kilig. Ngunit higit sa lahat, hindi niya inaasahan na isang bisita, si Madam Celestina, ina ni Marcos, eleganteng babae na may mahigpit na pamantayan sa pamilya at sa negosyo. Tumayo siya sa harap ni Bianca, bagyang nakataas ang baba at ramdam ng babae ang malamig na aura ng ina ng lalaki. Bianca, panimula ni Madam Celestina, mahigpit ang boses. We need to talk, ma'am. Mahinang bati ni Bianca, ramdam ang kaba. Hindi niya alam kung anong sisimula ni Celestina. Do you know why I am here? Di nagbigay ng panahon para sumagot si Bianca. Marcos and Ashley's wedding? Ruined, and it's your fault. Napatingin si Bianca. Napahinto sa ginawa niyang paghahanda sa lamesa. Ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. I didn't mean. Didn't mean? Singit ni Celestina, halos pumutok sa galit. You are his secretary. Nawala engagement. Marcos was ready to marry Ashley and now, nasira ang lahat ng dahil sa'yo.